let's go. Bibili muna tayo ng mga pwede nating madala. Siya nga pala mga kaibigan, dito sa Batangas, dito yata yung capital ng mga itlog at saka manok, kung hindi ako nagkakamali correct me if I wrong mga kaibigan. So, ayun na nga, kaya tayo nag-vlog mga kaibigan dahil gusto ko i-share sa inyo dun sa mga nagtatanong kung paano mag-drive sa Skyway. Dadaan kasi tayo ng Skyway mga kaibigan. Actually, nung bago-bago lang din ako, matagal na, ilang taon na nakakalipas. Nung first time kong dumaan sa Skyway, talagang pag hindi ka nagbabasa ng mga informative sign, maliligaw ka, magkakamali ka ng exit, magkakamali ka ng madadaanan. Lalong-lalo na kung nagre-rely ka lang sa Google Maps or Waze, medyo hindi nakakalito talaga. So ngayon, bibigyan ko kayo ng tip kung paano mag-drive sa Skyway na hindi tayo lumalagpas. So, ito lang muna mga kaibigan, ang first advice ko kung mag-i-Skyway po kayo, mas maganda na kung may Waze kayo, tignan nyo yung arrow kasi minsan may mga exit na kung saan nakaturo yung arrow sa Waze. Ngayon, makikita mo naman sa actual situation yung informative sign. So, doon po sa dulo, makikita natin may informative sign. Ayan, kalalagpas lang natin ng Carmona exit. So, kasi doon magmumula yung entry ng Skyway. Then, after that, pag angat natin, yun, diretso na yun. Diretso na ng Quezon City, sa Quezon Avenue. So, pag nakita na po natin yung informative sign na malapit ka na sa Skyway, dapat pepesto ka na sa kanan. Unti-unti ililipat ka na ng linya from dito sa second lane, dapat lilipat ka na ng third lane hanggang makalipat ka dyan sa pinakang outer lane kasi papasok na ng Skyway. Ito, malapit na. Signal tayo sa kanan para makapwesto tayo dito sa third lane. Yan. Dito na kasi magmumula, mag-e-entry ang Skyway. So, para hindi tayo makalagpas. Yan. So, pag may pagkakataon, lipat ka pa ng isa pang linya dito na sa outer lane. Yan, ang makapasok tayo. So, 500 meters ahead, nakapwesto ka na. Yan. So, dito kasi, pagka nandiyan ka pa sa labas at hindi ka pa nakakapwesto, baka magkaroon ka pa ng violation. Yes, pwede yon. Pwede kang ulihin dyan, pwede kang tikitan. Ito, diretso na to, Skyway na to Ayan. Ito na ho. Aakit na po tayo ng Skyway. Alabang exit. Dito po mag-start entry ng Skyway. Ayan. Ito, diretso na to. O kung bago ka lang, bagong entry ka lang dito sa Skyway, mas maganda na dito ka lang sa gitna. Ayan. Kasi minsan, yan, pagpasok natin dyan, magkakaroon ng dito kasi ngayon, 2 lane pa lang to pa-entry pa lang tayo. Dito pa lang tayo. Nag-entry pa lang tayo. 2 lanes. So, dito ako nakapwesto sa inner lane. Ayan, dito sa kaliwa. Ayan, dito ako nakapwesto. Ngayon, dyan sa unahan dyan, magiging 3 lane yan. Papasok tayo ng 3 lane. So, mas maganda na pumesto ka lang sa gitna. In between ng inner at outer lane. Yan. Para nakikita mo kung saan ka mag-exit. Kasi mahirap kasi lumipat, palipat-lipat ng linya mga kaibigan pag nandito na kayo sa expressway. Ayan. Katulad nito, nagiging 3 linya na to. 80 km/h ang maximum. Sabi ko, kung bago ka lang, magandang 60 lang takbo mo kasi 60 ang minimum dito. So, para hindi ka maligaw at hindi ka magkamali ng exit, maintain ka lang sa gitna. Tapos, babasahin mo ng maigi ang informative sign. Kasi may mga distansya na sinasabi yan. O, kailangan, pwesto ka na sa kanan. Pag nakita mo na yung informative sign na, let's say, nagsasabing 500 meters ahead, pwesto ka na sa kanan. So, again, sa mga beginner or gustong mag-drive dito sa Skyway, provided mag-provide ka muna ng RFID mo
Ayan, mas maganda para hindi ka na maabala. Then, pag entry mo ng Skyway, position ka dito sa gitna lang. Ayan. Para nababasa mo malayo pa yung mga informative sign kung saan ka mag-exit. And maintain mo lang ang 60. O, wag masyadong matulin. Kasi pag nasa 80 naman ang takbo mo, may chance na mapalagpas ka lang. So, yun ang gagawin natin mga kaibigan. So, mga kaibigan, Quezon City po ang inyong pupuntahan from Batangas. Diretso lang po ito, no? Actually, Quirino exit ang kasunod. Then, hanggang dulo pa po tayo mga kaibigan. Lagpas na tayo ng Quirino exit. Then, nandito po yung Nagtaan exit sa kaliwa. So, diretso po tayo. Wag po tayong mag-exit ng Nagtaan exit kasi iba pong way yun. So, Quezon Avenue ay diretso lang po yan. Lalagpasan pa po natin ang Nagtaan exit. Quezon Avenue exit po tayo mga kaibigan. So, nandito na po tayo mga kaibigan sa Quezon Avenue exit. Pwesto na tayo sa kanan. Kung nakikita nyo itong double solid yellow line, dapat nasa loob na tayo dito. Kailangan bigay tayo ng signal mga kaibigan. So, dadaan muna tayo ng toll. Meron pa tayong balance na 958. So, after ng toll, sundan lang natin tong kalsada. Medyo narrow road lang to mga kaibigan. Medyo papasikip yung kalsada dito pag lagpas nyo ng toll. Kaya medyo mag-ingat lang kayo dahil may mga kasabayan tayo dyan. So yan, dun sa dulo kakanan tayo. So dito pa lang mga kaibigan, magbigay na tayo ng signal pakanan. Kasi may mga sasakyan dito nanggagaling sa baba din sa kanan para ma-aware sila. Ayan, so slow down. Then habang nagwe-wait na ng bakante, nakasignal tayo sa kanan. Kasi kailangan natin makapwesto sa kanan kasi liliko po tayo ng kanan. Ayan, hindi po tayo pwedeng dumiretso tapos tayo pala ibabanat ng pakanan. So kailangan pwesto tayo ng kanan muna. Ayan. Okay, so yung kanto na yan po tayo liliko. So kung napapansin nyo, naka-red lights, pwede yan. Turn right anytime with care. Yan, kahit naka-red lights yan, pwede daw tayo lumiko pa kanan anytime. So this is along Quezon Avenue na mga kaibigan. So pagka dinire-diretso natin to, lalabas tayo ng circle. And then ikot lang tayo. So yan, diyan maraming nasisiraan dyan, oh. Alam nyo naman yung lugar na yan, yan, oh. Maraming nasisiraan dyan ng kotse, lalo pag gabi. Panoorin nyo to hanggang sa matapos, konti na lang to, at makakarating na tayo sa... So mga kaibigan, ito na ho yung diretso papuntang circle. Dito tayo dumaan sa ilalim, dito sa tunnel. Kasi traffic po kasi sa taas Kaya dito tayo dumaan sa ilalim. Medyo madilim lang. Yan, dire-diretso na ito, circle na. So pagpasok natin ng circle, iikot lang tayo. Then, at nandun ka na sa curb, sisignal ka naman pakaliwa. Kasi papasok na tayo ng circle mismo. Ayan, sa pagpasok po ng circle, make sure lang na dapat mabagal po ang inyong paggalaw habang pumapasok. Kasi marami pong nanggagaling dyan na nasa loob na circle. Ito, ayan. So papasok na tayo ngayon. So sisignal na ako ng pakaliwa dahil nandito banda yung circle, pakaliwa, yung way natin. Ayan, so head check. Ayan, head check muna habang papasok. Tuloy-tuloy lang ng mabagal. Then pagka nakuha mo na yung linya na intention, diretso ka na sa linya. Ayan, ganun po pumasok sa circle, ano. Ayan. Kasi actually, ang priority po natin pag nasa circle tayo pa entry, ang most priority dyan, ang may right of way dyan, yung mga nasa loob talaga ng circle. Sila yung may right of way. So ngayon, dito na tayo sa linya ngayon, medyo wag lang tayong pepesto sa inner lane. Dahil maya-maya mag-exit tayo dyan sa kanan. So dapat medyo malapit tayo. So dito lang tayo sa linya dahil sa unahan lang nito, pagkalagpas ng Kalayaan Avenue, sumunod yan, Commonwealth Avenue. Yun na, babaybayin na natin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue. So, dito po kasi mga kaibigan, simula dito sa circle, pagpasok mo ng Commonwealth Avenue, malapad na po yung kalsada. Magkakaroon dyan ng 4 to 5 lane. Ayan. Going to ang direction lang yan, ha. Iba pa yung kabilang linya. So ito na, mag-enter na tayo sa Commonwealth Avenue. Make sure lang na wag po kayong dadaan sa motorcycle lane kasi medyo mahigpit po dito ang MMDA. Ayan, kung makikita nyo naman yung kulay blue na lane, para po yan sa motorcycle. So dito lang tayo sa linya ng mga private car.
Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, Commonwealth Avenue, mayroong 7 lane, mga kaibigan, going to one direction. Iba pa yung sa kabila. Iba pa yung sa kabilang daan. Opposite direction kasi yan eh. Madalas dito, may nakatutok na camera dyan sa footbridge. So, pag na-capturean kayo, syempre, violation. Dito na po tayo ngayon sa Letex. Nasa Letex na tayo, kung mapapansin nyo, maraming namimili oh. Marami kasi nagtitinda dito. So ngayon ay liliko po tayo dyan, papasok po tayo ng pakanan. Going to Payatas Road tayo. Doon po tayo papasok. Yan. So marami lang kasi nakapark dito. Halos na-occupy na lang yung gilid ng kalsada. So dito tayo. Ayan, kasi yan po yung way papunta sa amin. Medyo matraffic lang talaga po dito mga kaibigan. Dahil doon pa man, marami na po talaga nagtitinda dito. Ayan, doon sa unahan. Pagdating natin dyan sa gitna, pakaliwa naman tayo. Kaya pepesto po tayo dito sa bandang kaliwa. Yan, ako matraffic lang. So yung mga kaibigan, sana po nakatulong po sa inyo ang video na to regarding dun kung paano dumaan or magmaneho sa Skyway. So from Batangas to Quezon Avenue, so pauwi tayo dito. So yun, sana nagkaroon kayo ng idea sa mga nagpaplanong dumaan ng Skyway. So ganun lang po mga kaibigan ang gawin nyo para hindi po kayo maligaw at hindi po kayo matikitan. That's it! Bye-bye!